Gaano nga ba kalayo ang mararating ng isang utang na hindi nabayaran? Hmm, Lalo na kung ang umutang, abogado pa. Tapos nag-issue pa ng tseke na tumalbog. Sapat na ba yun para alam mo yun, masira pati profesyon niya? yan ang isang magandang tanong, no? At yan mismo ang nasa puso nitong kasong pag-uusapan natin ngayon. O nga, ito yung kasong administratibo, administrative case number 7632. Ito yung palaganas laban kay Attorney Mario Panganiban. Dinesisyonan ng Korte Suprema to February 24, 2025. Medyo bago pa. Tama. So ang misyon natin ngayon para sa inyong nakikinig, maintindihan natin kung bakit ba kahit na may utang, kahit may tumalbog na tseke, bakit idinismiss pa rin ng Korte Suprema yung kasong administratibo laban kay Ate Panganiban. Sige, himayin natin yan. Umpisahan natin sa simula. Paano ba ito nagsimula? Okay, so ganito yan. Medyo matagal na to, 1993 pa. Wow, ang tagal na pala. Oo. Di umano umutang si Ate Panganiban sa mag-asawang Palaganas. Ang halaga, 212,059 pesos. Malaki na yan noon, no? Malaki na yan. Tapos bilang security daw, nag-issue si Ate ng 4 na UCPB checks. Post-dated. 4 na tseke, tama. Dito na, pumasok yung problema. Kasi nung ideposito na ng mag-asawa yung mga tseke, Tumalbog. ayun na nga, tumalbog lahat. Ang dahilan, drawn from a closed account. Ibig sabihin, sarado na pala yung account na pinagkuhanan ng tseke. Nako, anong nangyari pagkatapos? Sabi ng mga palaganas, nangako naman daw si Ate Panganiban na aayusin niya, babayaran niya. Pero lumipas daw ang, 9 na taon. Siyang nga taon, grabe. Oo, 9 na taon, walang nangyari raw. Kahit nagpadala na sila ng mga demand letter, wala pa rin daw bayad. Kaya siguro napilitan na sila magsampa ng kaso, no? Mukhang gano'n na nga. Kasi noong 2003, 2 kaso agad ang isinampa nila. 2 pala. Ano yung mga yon? Una, yung civil case. Ito yung parang maningil lang talaga ng utang, collection of sum of money. Okay, yun yung pangkaraniwan. Ano yung isa pa? Yung pangalawa, dito na pumapasok yung pagiging abogado ni Attorney Panganiban. Nagsampa sila ng administrative complaint sa IBP, yung Integrated Bar of the Philippines. Sa IBP mismo? Ano yung reklamo nila doon? Ang paratang nila, gross misconduct daw, tsaka paglabag sa lawyer's oath. Kasi nga daw yung pag-issue ng mga tumalbog na tseke, parang panluloko na raw yun. Okay, so may civil case for money, tapos admin case for misconduct. Ano naman ang sabi ni Atty. Panganiban? Depensa niya. Dito medyo nagkakaiba na ng version eh. Itinanggi ni Attorney Panganiban na personal niyang utang yun. Hindi pala niya inamin? Hindi. Ang sabi niya, yung utang daw para yun sa kumpanya ng pamilya nila, MLP Construction. Tapos, yung kapatid daw niya, si Lolita, ang nakipag-negotiate nun para daw sa check rediscounting. Teka, ano yung check rediscounting? Parang pinapalitan ng cash yung cheque bago pa yung date? Oo, parang ganun nga. Usually may bawas or interest yan. So, ang punto ni Ate, hindi siya yung direktang umutang para sa sarili niya. Okay. May sinabi pa ba siya? Meron pa. Sabi niya nakapagbayad na raw sila ng 125,000 pesos. May partial payment na raw, Talaga? So, may nabayad naman pala. ayon sa kanya. Tapos, inalok pa raw niyang bayaran yung balanse, pero yung mag-asawa daw ang tumanggi. Bakit daw? Kasi sobrang laki na raw ng interest at penalties na hinihingi. So may alok na bayaran pero di nagkasundo sa amount? Parang ganun. Kaya giit niya, wala siyang ginawang masama na ikakasira na profesyon niya bilang abogado. Utang daw yun ng kumpanya, hindi ng abogado. Interesting yung depensa niya. Anong nangyari sa IBP? Paano nila niresolve to? Sa mga hearing sa IBP, may mga pagkakataon daw na hindi sumupot si Ate Panganiban. Tapos yung resibo naman daw na sinasabi ni Ate Panganiban na patunay ng bayad, pinabulaanan ng mag-asawa. Sabi ni Mrs. Palaganas, peke raw yung pirma niya dun sa resibo. Naku, naka-issue pa sa pirma. So ano na yung findings ng IBP? Okay, dito nahati ang IBP. Una, yung IBP Commissioner on Bar Discipline, si Commissioner Funa, ang sabi niya, guilty si Ate Panganiban. Guilty saan? Sa utang o sa misconduct?
Sa paglabag sa lawyer's oath dahil sa pag-issue ng tumalbog na tseke. Hindi daw dahil sa Rule 15.08 specifically, pero may obligasyon daw siyang siguraduhin may pondo yung tseke, lalo na't abogado siya. Ang rekomendasyon niya, 3-month suspension. so may pananagutan pa rin daw siya. Pero sabi manahati, anong nangyari sa IBP Board of Governors? Dito nga yung twist. Yung IBP Board of Governors sa Resolution Number XXI-2007-223, binaligtad nila yung rekomendasyon ni Commissioner Funa. Binaligtad, so absuelto. Dinismiss nila yung kasong administratibo. Sabi nila, lack of merit. Kulang daw sa basehan para parusahan siya bilang abogado. Okay. So malinaw na yon, dismiss. Teka lang, may kasunod pa. Ito yung medyo kakaiba. Kahit dinismiss nila yung admin case, Ano yon? inutusan pa rin nila si Ate Panganiban na bayaran yung mag-asawang palaganas ng 87,058 pesos, 12% interest per annum, yun daw yung balance, plus 12% interest per annum. Ha? Teka, paano nangyari yon? Dinismiss yung kaso sa pagiging abogado niya, pero pinagbabayaran pa rin siya ng utang sa mismong resolution na yon. Exactly. Medyo nakakalito, no? Yun yung naging resolution ng IBP-BOG. Oo nga. So, anong ginawa ng Korte Suprema dito? Umakyat ba to? Umakyat ito sa Korte Suprema, pero nung una parang ninote lang ng SC yung resolution ng IBP-BOG. Tapos sinara na nila yung kaso noong 2008 kasi wala namang nag-file ng motion for reconsideration or petition agad. So parang natapos na sana. Akala mo lang, kasi humabol yung mag-asawang palaganas. Nag-file sila ng motion for execution, gusto nilang ipatupad yung utos ng IBP-BOG na bayaran sila ng 87,058 pesos plus interest. Gusto nilang masingil yung pera base dun sa resolution ng IBP na nag-dismiss ng admin case? Oo, yun yung gusto nilang mangyari. Naging komplikada pa lalo. Ibinalik pa sa IBP yung usapin ng execution. Anong sabi ng IBP? Sabi ng IBP, teka muna, wala kaming kapangyarihan mag-issue ng writ of execution. Sa korte dapat yan. Tapos, nalaman pa na yung civil case pala na una nilang sinampa para maningil. Yung para sa pera lang. Oo, yon. Na-dismiss na rin pala yon. Dahil hindi na-prosecute, hindi inipursige ng mag-asawa. Ay nako, so parehong kaso. Parang wala nang nangyayari. Parang ganon. Ang huling ginawa ng IBP-BOG, nagre-rekomenda na lang ulit sila sa Korte Suprema na sige mag-issue na kayo ng entry of judgment tsaka writ of execution para dun sa 87K. Kahit na na-dismiss yung admin case at yung civil case. Medyo magulo. Sobrang gulo na nga yung proseso. Kaya yun yung naging central issue pagdating sa Korte Suprema. Pwede ba yun? Pwede bang utusan ng korte si Attorney Panganiban na magbayad base lang sa IBP-BOG resolution na dinismiss nga yung mismong kasong administratibo? Oo, pwede bang gamitin yung disciplinary proceeding para lang makasingil ng utang? Yun ba yung tanong? Yun mismo. Can administrative proceedings be used as a means to collect debts? At ano na nga ba ang naging pinal ng atol ng Korte Suprema? Okay, eto na yung final decision. Una, kinatigan ng Korte Suprema yung pag-dismiss sa kasong administratibo laban kay Ate Panganiban. So, absuelto siya sa admin case. Okay, malinaw yon. Absuelto sa misconduct. Paano yung utos na magbayad ng 87K? Yun ang pangalawang parte ng desisyon at ito yung importante. Binaliktad ng Korte Suprema yung utos ng IBP-BOG na magbayad si Ate Panganiban ng 87,058 pesos plus interest. Binaliktad din. So ibig sabihin, hindi na kailangang bayaran ni Ate Panganiban yung amount na yon base sa kasong ito. Base sa kasong administratibo na ito, hindi. Walang utos ang Korte Suprema na magbayad siya. Wow, bakit daw? Ano yung marason ng Korte Suprema? Okay. Inisa-isa nila. Una, sabi nila, may problema sa proseso mismo sa IBP. Yung resolution ng BOG na nag-utos magbayad kahit dinismiss yung kaso, hindi raw sapat. Dapat daw desisyon talaga yon na may kumpletong paliwanag, hindi lang basta resolution. So sinuri na lang ng SC yung buong record.
So procedural issue muna. Ano pa? Pangalawa, walang basehan yung execution na hinihingi ng mga palaganas. Kasi yung naunang ginawa ng korte noong 2008 na pag-note lang at pagsara ng kaso, hindi pa yun final judgment on the merits na pwedeng i-execute. Parang ni-recognize lang nila yung IBP resolution pero di nila in-adapt yung utos na magbayad. Okay, gets. Pangatlo, tungkol na ba to sa merits? Oo. Pangatlo, yung merito mismo ng administrative liability. Sabi ng korte, tama lang na i-dismiss yung admin case. Bakit? Kasi malinaw daw na yung utang ay utang ng kumpanya, yung MLP Construction, hindi personal na utang ni Attorney Panganiban. Kahit siya yung pumirma sa tseke? Kahit siya ang pumirma. Kasi pumirma siya bilang kinatawan o opisyal siguro ng kumpanya, hindi para sa sarili niya. At higit sa lahat, walang lawyer-client relationship na involved dito sa transaksyon na to. Utang lang talaga ito na walang kinalaman sa pagiging abogado niya. Oh, okay. So walang connection sa profession niya. Tama. At yun nga yung pang-apat at pinaka-crucial na punto para sa lahat, lalo na sa mga abogado at mga habol ng utang sa abogado. Ano yon? Sabi ng Korte Suprema, ang kasong administratibo ay hindi ang tamang lugar o paraan para maningil ng utang. Period. Talaga? Ganun ka categorical? Oo. Binigyang diin nila na ang disciplinary proceedings ay sui generis. Ibig sabihin, natatangi yan, may sariling layunin. Ang layunin niyan ay para alamin kung karapat-dapat pa bang maging miyembro ng bar ang isang abogado, kung fit pa ba siya sa profesyon. Hindi para maging collection agency. Exactly. Hindi siya collection suit. Ang pagsingil ng utang, sabi ng korte, ay isang usaping sibil. Dapat idaan yan sa hiwalay na kasong sibil tulad ng una nilang ginawa na na-dismiss nga lang, unfortunately. So, kailangan talaga hiwalay na kaso. Kailan lang daw pwedeng utusan ng korte ang pagbabalik ng pera sa admin case? Ayon sa korte, mangyayari lang yun kung yung obligasyong pinansyal ay intrinsically linked o direktang-direkta talagang kaugnay sa lawyer-client relationship. Halimbawa, kung yung abogado ay hindi binalik yung perang para sa kliyente niya. Pero dito sa kaso ni Panganiban, hindi raw ganon. Ordinaryong utang lang daw ito. Napakalinaw ng paliwanag ng korte. So, ang key takeaway talaga dito, Magkaiba ang mundo ng pananagutang sibil, yung pagbabayad ng utang, at pananagutang administratibo, yung tungkol sa disiplina ng abogado. Hindi mo pwedeng paghaluin. Hindi mo pwedeng gamitin yung reklamo sa IBP o sa Korte Suprema para lang piliting makasingil ng utang na wala namang kinalaman sa pagiging abogado niya. O nga, kailangan dumaan sa tamang proseso sa civil court para sa utang. Tama. Kaya ito siguro yung magandang pag-isipan natin, para sa mga nakikinig. Ano? Para sa mga abogado na pumapasok sa mga transaksyon, personal man yan o pangnegosyo, na labas sa pagiging abogado nila, hanggang saan ba dapat silang habulin ng anino ng kanilang lawyer's oath? Interesting question. Kung umutang ang abogado para sa pampersonal na gamit tapos hindi nakabayad, dapat ba itong makaapekto sa lisensya niya? Saan ba yung linya? Yun ang isang bagay na pwedeng pag-isipan, di ba? Ano naman ang palagay mo sa desisyong ito sa Palaganas vs. Ati Panganiban AC number 7632 na lumabas noong February 24, 2025? Sang-ayon ka ba? May tanong ka pa ba? I-share nyo yung thoughts nyo sa comment section sa baba. Gusto naming marinig yan? At kung nakatulong sa iyo itong paghimay-himay natin, kung naliwanagan ka, pakipindot naman yung favorite button. Malaking tulong yan sa amin. Oo. At syempre para lagi kang updated sa mga susunod pa nating pagsusuri ng mga mahahalagang kaso at issue, wag na wag mong kalimutang mag-subscribe. Mag-subscribe ka na sa The Deep Dive. Hanggang sa susunod.